Sa paglipat ng eksena, dumating ang mga lizardman, kasama ang mga bantay mula sa wolf tribe at ang iba pa, na panatag at masaya dahil tapos na ang paglikas sa mga sugatan. Hindi na nila maramdaman ang presensya ng mga balang sa paligid. Sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang mga lizardman, at ang ilan sa kanila ay nag-akalang tapos na ang laban. Gayunpaman, pinatigil sila ng kanilang pinunong si Tamuro at sinabing masyado pang maaga para magdiwang. Hindi pa tapos ang digmaan. Ipinaalala niya sa kanila na sina Manager Theo at Lord Jeren, na may malaking papel sa labanan, ay naunang nagtungo sa latian. Maaaring nakikipaglaban pa rin sila hanggang ngayon. Ang mga lizardman, na utang ang buhay sa kanila, ay hindi pwedeng tumayo lamang at walang gawin. Taglay ang mataas na moral, nagtipon-tipon ang lahat at nagpasyang magmarcha patungo sa latian upang protektahan sila. Ngunit nang magbago ang eksena at marating nila ang latian, isang ganap na hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila. Sa halip na madugong digmaan, nakita nila si Baby Bear, kasama ang iba pang mga monster na mahinahong nagtatanim ng mga detoxifying green onions at bladed green onions sa lupa. Pinamamahalaan ni Sejan at Theo ang kanilang trabaho, at ginagabayan sila kung paano ang tamang pagtatanim. Nalilitong dumating ang mga lizardman, nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari. Napansin ni Iona ang pagdating nila at tunay na nagalak na nakarating sila sa tamang oras. Nagulat ang mga lizardmen, lalo na si Tamuro, dahil ang pinuno ng Tower Wizard Association na si Iona ay kasalukuyang nagbubukid. Nagtaka si Tamuro kung ano ba ang nangyayari. Ngumiti ng bahagya si Iona at ipinaliwanag na tatapusin na nila ang laban sa mga balang ng tuluyan. Dahil sa ideya ng dakilang Black Dragon na nasa likod nila, napagtanto sa wakas ng mga lizardmen na ang batang nasa harap nila ay ang kinatawan ng Black Dragon. Napansin nilang bahagyang nagniningning ang mga mata ni Sejan, na tila may nagising na bagong kapangyarihan, habang inuutusan niya ang mga jewel frog na magtanim ng mga green onion sa mga partikular na bahagi ng swamp. Si Theo naman ay litong-lito. Nagtanong siya kung bakit kailangan pa nilang paghirapang hatiin ang mga green onion at itanim ang mga ito kung saan-saan. Ipinaliwanag ni Sejan na ang mga green onion ay dapat itanim sa lupang maayos ang daloy ng tubig, dahil hindi ang mga ito lalaki ng maayos sa lupang masyadong basa. Dahil sa plantation skill ni Sejan na umabot na sa level 5, malinaw niyang nakikita kung aling lupa ang angkop para sa anong pananim. Sa sitwasyong ito, napatunayan na ang skill na ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanyang inaakala. Hindi nagtagal, maging ang hukbo ng mga lizardmen ay nagsimula na ring tumulong sa mga jewel frog sa pagtatanim. Habang mabilis na nagtatanim, naisip ni Sejan na kapag natapos na ito, kakayanin na ng ika-67 na palapag na harapin ang mga balang ng mag-isa. Sa simula pa lang, ang layunin na niya ay pigilan ang pagkaubos ng mga jewel frog sa Novius Swamp. Biglang lumitaw ang isang system notification. Kasabay nito, may naramdamang kakaiba ang Black Warrior Rabbit. Nagtanong ang prinsesa kung ano ang problema, at ibinalita ng Warrior Rabbit na dumarating na ang mga lilang balang. Isang dambuhalang kawan ang mabilis na sumusugod sa kanila. Inihanda ng Warrior Rabbit ang kanyang pinagkakatiwalaang maso. Isang higanteng kawan ng mga lilang balang ang lumutang sa itaas nila. Nagpanik ang lahat sandali, ngunit agad ding kumalma. Pagkatapos ng lahat, kasama nila si Sejan. Agad na inanunsyo ni Sejan na dapat nguyain ng lahat ang mga detoxifying green onion at gamitin ang kanilang mga bladed green onion bilang sandata para hatiin ang mga balang. Nagreklamo si Baby Bear, na sinabing kahit gaano pa kadalas niyang makita ang mga lilang balang na iyon, lagi silang nakakadiri at marumi. Makikita ang mga jewel frog, si Baby Bear, at ang mga lizardmen na naghahandang labanan ang kawan habang kumakain ng detoxifying green onions, na nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa lason sa loob ng isang oras. Idineklara ni Sejan na ang tanging misyon nila ay protektahan ang Novius Swamp. Inilabas niya ang kanyang balisong at palakol, handang lumaban kasama ang kanyang mga tapat na kasama. Si Iona naman ay walang tigil sa pagpapakawalan ng mga pag-atake ng kidlat, na madaling ginagawang parang sumasabog na paputok ang mga lilang balang. Inihampas ni Baby Bear ang kanyang malaking troso, na nagpapatalsak sa mga balang mula sa hangin. Ang Black Warrior Rabbit at ang mga lizardmen ay buong tinding lumaban gamit ang mga espada at maso. Sa gitna ng lahat ay si Sejan, gamit ang dalawang sandata at pinuputol ang kawan ng may katumpakan.
Samantala, binitawan ni Theo ang hari ng mga Jewel Frog mula sa kanyang mga braso. Habang tumatalon si Lord Jeren pasulong, ang hiya sa kanyang likod ay muling nagniningning ng makulay. Sa loob ng ilang sandali, bumalik ang Polaka sa dati nitong dambuhalang laki, at lumalaki ang kanyang tiyan sa tindi ng gutom. Habang tinitingnan ng mga lilang balang na tila ba mga masasarap na merienda lang, muling inikat ni Lord Jeren ang kanyang dila na parang elisi ng helikopter, at agad na nakahuli ng maraming balang sa isang iglap. Libo-libo ang kinakain ng Polaka nang walang pag-aalinlangan. Ang mga hindi pa nakakakita nito ay lubos na nagulat, kabilang si Sejan at ang prinsesa. Namangha sila at gusto nilang ipagpatuloy lang ng hari ng mga Jewel Frog ang kanyang ginagawa. Samantala, sumali na rin ang ibang mga Jewel Frog. Kahit maliliit sila, nagsimulan na rin silang kumain ng mga lilang balang dahil hindi na ang mga ito nakakalason. Ang pinunong si Tamuro ay taga sa mga lilang balang, ngunit may napansin siyang nakakagulat. Nagbabago ang kulay ng mga lilang balang. Nanlaki ang mga mata ni Tamuraw nang mapagtanto niyang bumabalik ang mga ito sa pagiging pulang balang. Gamaan ang kanyang loob nang magbalik ang pag-asa. May lumitaw na system notification na nagpasaya sa lahat, kabilang si Sejan. Binasa niya ito ng malakas, habang nababawasan ang populasyon ng mga balang, bumabalik ang mga ito sa orihinal na anyo bilang pulang balang. Ngumiti si Sejan at hinikayat ang lahat na ituloy ang pag-atake. Sa wakas, makikitang nagpakawala ng buntong hininga ng ginhawa si Theo. Tapos na ang lahat sa labanan. Masaya si Theo na nanalo sila nang walang nasasaktan, at napagtanto ang tunay na lakas ng bladed at detoxifying green onions. Maging si Lord Jeren ay malakas na dighay matapos ang kanyang piging. Isang sundalo ng Lizardmen ang lumapit kay Sejan at magalang siyang tinawag na kinatawan ng Black Dragon. Dalawang Jewel Frog ang sumunod at yumukod ng malalim bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanila. Nangako ang mga Jewel Frog na mula ngayon, sila na mismo ang magtatanim ng mga green onion at paprotektahan ang Novius Swamp. Sa sandaling iyon, isang notification ang nagsabi kay Sejan na natapos na niya ang mid-level manager quest matapos ang halos isang buong taon. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng 3 milyong experience points at 50,000 tower coins. Hindi makapaniwala si Sejan sa kanyang nakamit. Lumapit muli ang pinuno ng mga Lizardmen na si Tamuro. Inamin ni Tamuro na siya ang may malaking pananagutan sa buong sitwasyon. Nakatanggap si Sejan ng dagdag na stat point at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ni Tamuro. Sa isang flashback, naipakita na nagtiwala ang mga Lizardmen sa baboy. Na si Tarek, na siya palang utak sa likod ng pagpapakain sa mga balang. Nakatanggap si Tamuro ng mga gantimpala mula rito at hindi kailanman naghinala. Ngayon, inialay ni Tamuro ang isang reward box kay Sejan para sa dakilang Black Dragon. Tumanggi si Sejan. Sinabi niya kay Tamuro na ayos lang iyon, at sa halip ay inutusan ang mga Lizardmen na gamitin ang gantimpalang iyon para ayusin ang ika-67 na palapag. Biglang may asul na aura na pumulibot sa lahat ng nanggaling sa itaas na palapag. Isang notification ang nagsabing babalik na sila sa ika-79 na palapag sa loob ng 30 segundo. Pagkarinig nito, lubos na naantig ang pinuno ng mga Lizardmen. Ang mga Jewel Frog naman ay nagulat sa kabutihang loob ng maalamat na Black Dragon. Di nagtagal, ang asul na aura ay tuluyang bumalot sa kanila at mabilis silang itinaas paitaas pabalik sa ika-79 na palapag ng tore. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang taon, muli nilang nasalayan ang ika-79 na palapag. Maging si Sejan ay naging emosyonal, sa pagkaunawa kung gaano nakatagal. Ang sariwang hangin ay napakasarap sa pakiramdam matapos ang mahabang panahon. Mabilis na sumugod ang Black Wolf, White Wolf, ang buong pamilya ng kuneho, at ang mga cute na maliliit na kuneho. Gulat na gulat sila at labis na natutuwa na sa wakas ay nagbalik na ang kanilang amo na si Sejan. Lumuhad si Sejan para kumustahin ang lahat at namangha siya kung gaano nakalaki ang mga anak na kuneho. Mapagmahal niya silang hinaplos at inaming sobrang nang ulila siya sa kanila. Biglang napatingin si Theo sa kanyang likuran at may napansing kakaiba. Tahimik na gumagapang papasok sa ika-79 na palapag ang walang iba kundi si Lord Jeren, ang hari ng mga Jewel Frog. Nagulat si Theo na sinundan pala sila ni Jeren hanggang sa itaas. Samantala, tinanong ni Sejan ang nanay at tatay na kuneho tungkol kay Batbat.
Inisip niya kung kumusta na ito at kung nakapag-adjust na ba ng maayos, dahil matagal na silang hindi nagkikita. Itinuro ng nanay na kuneho ang bahay ni Sejan na itinayo nila. Sa loob, maraming reyna at manggagawang bubuyog ang nag-aalaga kay Batbat, na masayang nagpapahinga ng patiwarik sa lilam, gaya ng nararapat sa mga paniki. Ipinaliwanag niya na maayos ang kalagayan ni Batbat. Napansin din ni Sejan na mukhang kamangha-mangha ang mga bukirin. Hindi nagbago ang sakahan, at ang mga bagong tanim tulad ng kamatis, patatas, at iba pang mga pananim ay malulusog at mabilis na lumalaki. Ipinaliwanag ng magsasakang kuneho na ang mga residente ng Grainier Village ay sabik na tumulong sa gawain. Kahit na nagkanya-kanya sila noong una para sa kanilang mga trabaho bilang naglalakbay na mga ngalakal, nagbalik na sila ngayon at nakatapos ng maraming gawain. Maging ang mga arkitektong kuneho ay lumapit kay Sejan at sinabing may inihanda silang sorpresa habang wala siya. Tinanong nila kung gusto niyang sumama sa kanila. Sa paglipat ng eksena, dumating sila malapit sa hukay sa ilalim ng ika-79 na palapag. Agad na nakilala ni Sejan ang lugar, ito ang kuwebo kung saan siya unang pumasok sa tore. Habang tumitingin sa paligid, may napansin siyang bago sa sahig, isang trapdoor na wala doon noon. Binuksan ito ni Sejan, at sumilip si Theo sa loob. Nakita nila na hindi na mahirap ang pagpasok sa kuweba dahil ang mga arkitektong kuneho ay nagtayo ng mga hagdan na pababa hanggang sa ilalim. Nagsimulang maglakad si Sejan papasok, at napansin ang maraming kandila na nagbibigay liwanag sa buong lugar upang hindi ito maging madilim. Natuwa si Sejan nang makita ang hagdanan na direktang patungo sa kuweba. Napagtanto niya na mula ngayon, maaari na silang pumasok at lumabas ng malaya nang hindi na kailangang may humihila sa kanila mula sa itaas. Agad niyang naunawaan kung gaano pinaghirapan ng mga arkitektong kuneho ang proyektong ito. Samantala, masayang binati ni Flame si Sejan kasama ang kanyang guardian. Napansin din ni Sejan na marami na ngayong purifying ants, kumpara sa iisa lang noong umalis sila. Maging si Baby Bear ay nagtaka sa nangyayari. Nalaman nila na ang unang ant, na nagngangalang Paaki, ay nakagawa ng mas maraming buto. Para kay Sejan, magandang balita ito dahil nangangahulugan itong mas marami ng kasama ang Flaming Tree na handang magprotekta sa kanya. Eksaktong sa oras na iyon, isang system notification ang lumitaw. Naipakita rito na nagulat si Eileen nang makitang nagbalik na si Sejan. Ngumiti si Sejan at tinanong siya kung kumusta na ito. Gayunpaman, nakaramdam ang Dragon Lady ng parehong ginhawa at inis nang makita ang masayang mukha ni Sejan, pakiramdam niya ay nagmukha siyang tanga sa labis na pag-aalala sa grupong ipinadala niya. Isinantibi niya ang mga damdaming iyon at sinabi kay Sejan na ang mas importante ay may ibibigay siya sa kanya ngayon. Nagulat si Sejan at nagtaka kung ano pa kaya iyon. Sa loob ng Administrator Tower, binuksan ni Eileen ang asul na libro at nagsimulang magpadaloy ng mahika sa Crystal Orb. Sinabi niya kay Sejan na ituring itong gantimpala sa lahat ng kanyang paghihirap. Habang tumatalab ang spell, nabalot si Sejan ng asul na aura mula ulo hanggang paa. Nabigla siya nang makaramdam ng malakas na agos ng enerhiya sa kanyang katawan. May malinaw na nagbago. Ngumiti ng mahinahon ang Dragon Lady at sinabi sa kanya na nahanap na niya ang pinakamataas na awtoridad na angkop para sa kanya. Ito ay tinatawag na Authority of an Unbreakable Body, na ipinagkaloob sa mid-level manager na si Sejan. Doon lang napagtanto ni Sejan kung ano ang ibig sabihin nito. Gamit ang Unbreakable Body, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi na kailanman mababasag o masisira. Nagulat siya sa katotohanan ito, at napaisip ng may pagkamangha kung siya ba ay naging tunay na invincible.